Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Maraming DDS ngayon ang nanggigil sa statement ni Trillanes mga kabibig. Grabe na talaga, bardagulan kung bardagulan, tapunan ng masasamang salita. Ginawa na nila lahat para magalit si Bibi Sara, para magsalita naman si Bibi Sara, para kung ano ang pwede lang gawin ba para mapasama si Bibi Sara. Alam niyo ba kabibi, grabe to ha. Ito yung parang sumpa ang sinabi ni Trillanes para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito kabibig, ang sinabi ni Trillanes kabibig, Trillanes kay Duterte, hindi ka maging presidente, Inday. At ang tatay mo, karton na lang pag-uwi. Ano, grabe. Grabe kabibig. As in, nawindang ako sa statement ni ano bang kasalanan ng mga Duterte sa Trillanes na parang sagad sa buto ang iyong pagkagalit sa mga Duterte? Parang nawala na yata yung galit nyo sa mga Marcos na noon ay tinatawag yung magnanakaw, tinatawag yung inaabuso ang mga Pilipino, yung ama nga nagpamarsyalo, di ba? Pero parang biglang nawala, biglang na-erase sa mga pag-isip-isip nyo. Pero ngayon, grabe ang statement kabibig. As in, super, parang sinumpa na lang sa mga Pangulong na uuwi sa Pilipinas na karton na lang. Imagine, ganun kasama ang utak nila. Kapwa Pilipino nila ha, na nandun sa ICC, na ewan ko ba kabibig, kung meron pa ba silang puso pa or damdamin sa kanilang mga sinasabi. Ito kabibig ha, ito panoorin natin si Chinito Tisoy na kung saan na talaga nagbigay siya ng kanyang sentimiento tungkol sa statement ni Trillanes. Ito kabibig, grabe, parang sobra naman po kayo sa ganyang mga stilo ng sinasabi. Di ba? Ito kabibig. Grabe tong si Trilling. Personalan yan. Sabi niya, Trillanes kay Duterte, hindi ka magiging presidente at ang tatay mo, karton na lang pag-uwi. Grabe mga lords, no? Napapaisip ako, ano kayang ginawa ng mga Duterte sa kanya? No? Grabe. Personalan na yung atake. Talagang grabe talaga yung kanyang galit sa mga Duterte. Pero sa totoo lang mga lords, wala naman akong naisip na ginawa, di ba? Or tama. Wala naman tayong maalalang ginawa ng mga Duterte sa kanya. Mm-hmm. Pero ganun na lang, no? Ganun na lang yung galit at talaga yung inggit ni Trilling sa mga Duterte. Bakit kaya mga lords, no? Bakit? Sa bagay, kasi nung moment na kinalaban na ni Trilling si Tatay Digong at ang mga Duterte, hindi na siya nanalo. Ay, diba? Siguro yun yung ikinagalit niya eh. Yung siguro yung ikinainis niya. Kasi dahil sa mga Duterte, wala, sira ang political career. Pansinin nyo, hindi na siya nananalo. Kahit pagiging mayor nga lang, hindi pa niya mapanalunan yun. Kaya, grabe ang inggit at galit ni Treleleng sa mga Duterte. Alam mo, Treleleng, no? Treleleng. Nagtagumpay man kayo na isinurrender niyo si Tatay Digong sa ICC sa ibang lahi. Pero, kahit anong gawin mo, nakatatak na sa mga Pilipino ang katarantaduhan at kagaguhan ang pinagagagawa mo. At kahit anong gawin mo, hindi ka na mananalo. Kahit anong gawin mo, sinusuka ka na ng mga Pilipino. Agoy. Kahit sabihin pa natin na hindi na makalaya o makauwi si Tatay Digong dito sa Pilipinas, ano pa bang mawala kay Tatay Digong? Wala na. Ibinigay na niya ang buhay at serbisyo niya sa mga Pilipino. And we Filipinos are satisfied 100% at proud na proud kami na may presidente tayong
Rodrigo Roa Duterte. Mhm. Ikaw, anong legacy na maibibigay mo sa mga Tama. Pilipino? Anong legasiya ni Trillanes? May naalala ba kayong proyekto ni Trillanes? Baka ang legasiya ni Trillanes, mapabagsak ang mga Duterte? Ang tanong, napabagsak ba? Bakit mas lalong minahal ng maraming tao ang mga Duterte? Diba? So talo pa rin si Trillanes. Kahit saang anggulo mo tingnan, talo pa rin si Trillanes. Kahit sabihin niya, malapit na. Yang si Sara, hindi man nanalo sa 2028. Si Sara ma-impeach, si Sara makasungan, mabilanggo. Hindi lang naman si VP Sara. Ang posibleng panglaban sa 2028, may Pulong Duterte, may Baste Duterte, o kung sino man. Diba? Kung hindi mas mga Duterte, nandyan si Bongo, si Padilla, di ba mga kabibig? So, parang walang lusot ang mga di umano'y mga kakamping. Alam nyo, itong kakamping talaga ang sobrang bitter na until now, hindi makamove on. Kahihiyan ka sa Uy, bansa natin. grabe naman. Kahihiyan ka sa mga Pilipino. Ha? Anong maiiwan mong legasiya? Ang naiiwan mong legasiya, nakatatak na sa mga Pilipino na ikaw talaga ay asong ulo. Uy, grabe naman. Grabe yung to si ganyan. Trilling. Personalan yan. Sabi niya, Trillanes kay Duterte, hindi ka magiging presidente at ang tatay mo, karton na lang pag-uwi. Grabe. So ito ang mga komento ng ating mga netizen, kami basahin natin ha. Kasi nga, di na siya makakuha ng pera pag si Sara ang next president. Huwag naman kaging ganyan ha. Di na ta mag-expect anang desperado yan talaga sa life. Desperate na si Trilling. Ito pa. Dinidibdib talaga niya sobra ang refusal ni Tatay Digong na maging vice siya, vice Trilling, na magpakonsulta na siya, baka later magpabilang na siya ng ilang na lang buhok niya. Paano nasira yung ngang naipakulong si tatay mong karton at iba pang sumusunod, di mo mapansin, di na makasuhan si Trillanes kasi malakas si Trillanes at may ebidensya. Malakas daw si Trillanes, kaya si Pangulong Duterte nandun sa dahil hindi na nanalo kahit anong takbuhin sa politika. Oo nga, kung malakas si Trillanes, kahit tumakbo siyang mayor, nanalo sana siya, pero hindi. Ang mga tao dead sa kanya. Parang iba ang pag Trillanes na pangalan, iba yung reaction ng mga tao. Parang, pwede pa ba yan? Paniwala pa ba yan? Yun ang mga reaction ng mga netizen. Desperado na talaga si Trilling, parang asong ulol. Ito pa. Sira ulo ng mga yan. Hayaan nyo na. Ay, sinungaling. Yan mga kabibig. Yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen after nilang nabasa yung sinasabi ni Trillanes. Pero alam nyo ba, kumusta si Tatay Digong? Nandun sa deheg, umiinom ng Sprite Zero, ini-enjoy ang pag-uusap kay VP Sara. Pero sila, galit na galit kay Pangulong Duterte. Depressed, stress sila kay Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, nag-enjoy. Kahit nasa kulungan, nag-enjoy. May time na para kausapin ang mga anak. May moment. Mas maging close ang kanilang relationship sa kanilang anak. Diba? Panood tayo kabibig ko. Ito na. Ang hapon sa inyo lahat. Kanina, nag-usap namin ni Pangulong Duterte at sinabi ko sa kanya, birthday ni Senator Bato de la Rosa. Ay, oo nga pala. Sabi niya, happy birthday. Ang take note, sila stress na sila pamumukha sa Bibi Sara. Hindi stress. Beautiful pa rin. Pero sila parang mas lalo silang tumanda. Diba? Birthday, Senator Bato, magpakatigas ka. Na parang bato. Ano yung kanyang wish. And of course, ako naman, lagi pare-pareho yun, sa lahat ng tao. Ang aking wish ay unang-una, good health, napakahalaga nun. Pangalawa, happiness, dahil mahalaga din sa isang tao yung kaligayahan. And syempre, pangatlo, success in the year of the horse. And sa inyong lahat na nandito sa Duterte Street at tuloy-tuloy na nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinapaabot namin ng aming taus-pusong pasasalamat
hindi na maubos yung pasalamat namin dahil sa inyong pagmamahal sa ating Tatay Digong. At sana ay matapos na yung kaso niya at makauwi na siya sa Davao City. Pero okay naman si Tatay Digong ngayon. Ma'am. Yes, ma'am. Oh, okay. Tanong ko siya, anong ulam mo? Sabi niya, Di ba? menudo like. Yun yung kanya. Kain. For an 81-year-old, ma'am, normal siya na hirap maglakad, lahat naman, hindi naman lahat, pero karamihan ng 81 years old ay tingnan talaga, hirap na rin maglakad, lumungkod siya. Ganun. Pagdating ko, nagmamano ako, tapos niliyakap ako, sabi ko sa kanya, marami ang gusto nagpapaabot ng yakap sa'yo. Tapos, diba? bago ako umuwi, nagmamano na naman ako ulit at niyayakap ko siya ulit. Si Trilling kaya, for example, pag nakulong, meron kayang mga tao sa labas ng kulungan na mag-vigil or di kaya maghihintay na makalabas si Trilling, or marami bang tao na gusto makita si Trilling, ipapanalangin ba si Trilling na makalabas sa selda? Yun kasi ang kinaiinggitan nila. Kahit si Digong ay nasa kulungan, bakit mahal na mahal pa rin ng taong bayan? Kahit si Digong ay nasa The Hague, marami na mga bad news about kay Digong. Pero bakit marami pa rin mga OFW, marami pa rin mga Pilipino, hinahanap yung Duterte form of government? Kung tanongin, sino ang pinaka best president? Sabi ng iba, Duterte, kasi payapa kami, walang mga drug addict, hindi walang krimen, or kung meron mang krimen, agad-agad si Digong talaga hanapan ng solusyon paano yun mahuli yung mga kriminal. Di ba ganun kabibig? Pero Sinasabi ko, marami ang nagpapaabot ng pagmamahal. marami Majority. pagmamahal. Yes. Thank you. Ang ano ko lang, ang concern ko is hindi ko maisa-isa ba kung sino yung mga nagpapaabot ng yakap dahil sobrang dami. Sobrang dami. Kaya sinasabi ko, marami ang nagpapaabot ng yakap. Yun na lang yung sana nga ay dasal ko nga na tapos na yun. Uwi na yan, ma'am. Oo, Sana before sa birthday niya, Ulit na rin siya nagsabi na huwag kayong magpalamig, huwag na kayong gumastos, huwag na kayong pumunta dito. Nandito pa rin kayo. Nakakot sa inyo lahat. Kanina, Yan kami ni sabi ni Digong, huwag na kayong pumunta dito. Ipunin nyo na lang yung pera pang gastos nyo, papunta dito. Pero hindi, pumupunta pa rin ang mga OFW. So, ganun kamahal na mga OFW si Tatay Digong. Ganun kalakas ang mga Duterte sa OFW. O, yan ha, yun ang hindi nila kayang gawin. Kaya ngayon, lahat ng paninira gagawin nila. Yun ang kabibig ang ating libak-libak for today. Bye everyone, see you next time. Stress nyo mo to. Pero si BP Sara, ang ganda-ganda pa rin.